Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, July 22, 2026 at laglag na naman yung index natin kasi net foreign sale na naman tayo ng 655 million. So mukhang napupulbak si si ICT natin. Tapos yun nga nag-drop yung index ng 1.04%. So closing tayo at 6,267.85. So parang bull trap yung yung galawan ng mga blue chips. So mga winners natin for today, nakatutok sila sa mga tech stocks ulit. And dyan ulit si IMI, Ionic, saka Certec. At saka meron pa rin galawan sa mga mining stocks natin. So SCC medyo gumalaw ng konti. 'Di ba? After na magkaroon ng balita na magkakaroon ulit ng yung pinag-uusapan ulit ng Department of Energy, yung bidding ng kanyang coal mining doon sa Semirara. Okay? So, yan po yung pag-uusapan natin ng mga stocks. Sa global market, medyo drop sila kahapon o nag-gain sila kahapon. Pero ngayon yung futures is medyo mapula. Tapos sa European stocks, okay siya ngayon. At saka majority ng Asian markets. Sa cryptocurrency naman, buwaba ng konti si crypto pero nasa range pa rin siya minsan nasa 65K pa rin siya. Pero kanina alam ko 64K kanina nung sumilip ako sa kanya. Pero steady lang. Mapula nga lang yung mga nakikita natin na galawan po nila. Okay? So, yan po yung mga... Tapos ayan, balik tayo dito sa PSC market pala. So, based dito sa galawan, okay. So, ay may nanguna nga sa lista natin, nag-up siya ng 15.38%. Tapos, based sa net foreign buy niya, 5.46 million net foreign sale, pero malakas 15%. And then si ACR 7.14%, meron siya 92K net foreign sale. Si Certec up ulit ng 6.06%, meron siyang 117K net foreign buy. Tapos si Ionix, ano kayo meron dito sa mga to? At pare-pareha silang nagkaroon ng galawan. Ionix 5.22%, so 97K net foreign buy. Tapos si FGen 3.19%. Meron siyang 7.27 million net foreign buy. And then si SCC 3.11%. Gumalaw nga po siya ng konti. Pero 15.6 million net foreign sale. Ayan. So alam ko si ICT yung yung nagpapadrop ng index natin for the second day naman. Okay. Bakit kaya nangyari? Pagod na yata si ICT natin. Okay? So, disclaimer ulit, mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po kasi na involved sa market. So, due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Para updated ka sa mga reviews natin, subscribe ka lang po or kung gusto mo, join ka dito sa trading committee natin. As usual, yung mga subscribe, maraming salamat po sa mga viewers sa market natin. Check mo lang yung mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management, and then basic learnings po dito sa market natin. Ayan, mahina yung internet natin. Okay, and then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page para updated ka din. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. Tapos sa Twitter, ito yung pinaka-summary ng index. So, very bad, no? Wala pa pumapasok eh. 654 million net foreign sale. Gawa ng siguro, yun pa rin, yung gera sa Middle East, di ba? So, ang pinaka-winners natin for today, si Mining and Oil, 1.3%. And then, hinatak tayo ni Services. Nangyari kay ICT. So, negative 3.01%. So, siya po yung nagpapabagsak ng galawan sa market natin. Okay? So, Frutas reports 298 million net income for first quarter 2026.
Ayala Land Incorporated has raised 10.5 billion from three sales of AREIT shares over the last 8 months. Megawide, ayan, so nag-invest si GSIS. Okay? So manalo kaya si GSIS kay Megawide. Kasi si GSIS din ba yung kay Plus natin? Top tenders with Angkas Cebu, anto, Airbus. Okay. Megawide, GSIS ka nag-invest. FGen, expanded is renewable energy. Tapos, kapon ba to? July, ngayon to. Tignan natin to. So, ito yung mga gainers and losers sa market. Okay. Ito rin naman yung tinitignan natin sa Investa. Mamaya na lang. Okay. Tapos ito yung mga binili. Saka binenta. So, foreign funds bought AUB, BPI, East West, ESN, APF Gen, Imperador GSMI, Megawide, Green, ABG, Avoites Equity, Apo, CPG, Double Dragon, MREITs, Tel, Bloom, at saka si Web. Ito yung mga binenta, BDO, China Bank, FPH, Maynilad, CNPF, Del Monte, OIMI, ACAJ, Costco, ang dami. Ali, Eritz, Dito Globe, Converge, Cebu, ICT PAL, Plus, Pure Gold, APX, AT, FNI, Nickel. Yung mga mining stocks, nagpa-profit taking yata yung iba. So, mahina yung peso. Saudi oil tankers turn back amid Houthi threats. PSE overhaul index updates 2011 framework. So, Trump claims Iran desperate to talk, threatens heavy attacks on sidelines of Iran war. Israel is redying plans in case of escalation. Okay, magulo pa rin. So, GSIS, BDO Unibank Finance Cebu Air acquisition of 2 Airbus. Atlas Mining, so ito yung reason bakit siya umakyat, yung mataas na profit. Tapos, Lopez buyout could trigger tender offers for LPC, FPH, and FGen, says Abacus. Ayan. Sino ba umakyat ngayon? Si FGen. Okay? So, yun lang yung mga balita. Magandang closing ng US market kahapon. Okay? Inside PSA's biggest index overhaul in 15 years. Okay, kahit i-overhaul mo yan, wala namang foreigner sa sa market, di ba? Okay po. So, yun yung mga balita. And patalasas ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa PSE market. Check mo na lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? Punta tayo dito sa index. So, wala no, talagang mag-aantay na lang tayo ng mga magagandang balita kasi sila yung mga pinipitik na mga stocks. Okay? So, based dito sa galaw natin, mahina ulit yung index. Laglag pa rin tayo. Kailan kaya babalik yung foreigners? 6,267.85, negative 1.04% and 655 million. Net foreign sale, so naging peak natin tong 6.4. Tapos, sige, MA 100 na lang. Babaan natin kasi parang bukas close na gap tayo dito. May gap. Tapos yung next na gap na i-close niya pag mahina pa rin dito sa malapit sa 6,000 level. So hindi na tayo umabot sa overbought, pababa yung RSI ng index. And then kung titignan mo nga sa mga big caps, ayan, si ICT yung humila kasi yung graph siya ng negative 3.9%. 2 days na rin pala to nag-profit taking si ICT natin. Okay. Mukhang time to profit take na kay ICT. So yung mga winners natin si IMI, pinitik ulit. Ang lakas ng pitik nito, no? 15.38%, tapos si ACR, ayan, nagka-volume, 7.14%. Tapos yung mga tech stocks na iba, si Certec, buhay ulit, 6.06, si BHI, wala namang volume. Si Ionix, yan, yung tatlo. So, nag-up siya ng 5.22%. Tapos sa mining, Atlas Mining, diretso pa rin, 5.18%.
Next, si FGen, yung mga may balita na lang na maganda. 3.19%, SCC 3.11, and then si PNB 2.35%. Breakout si ano, breakout si PNB. So sa mga losers naman, tingnan natin may volume na lang. LPC, ayan, binawian. Nangyari kaya kay ABS-CBN. Ayan, mukhang magko-close the gap. Uh, Malakas din minus 7%. Si DHI, minus 4.3. Dito, minus 3.8. And then si ABS, nag-drop din pala. 3.51%. Tapos si Web, Dow G pala yung kahapon kay ABS natin. Tapos si Web, medyo nagbe-breakdown na. ABA, minus 2.99. Okay? So nag-pull back yung mga gumalaw last time. So busy tayo dito sa global market. So kagabi okay yung galaw nila. Pero sa futures ng US mukhang mapula mamaya. Negative 0.27 Dow futures. Negative 0.06 and then si Nasdaq negative 0.7%. So European stocks maganda ngayon. And then majority ng Asian stocks parang berde, mas marami na. Tapos dito sa crypto 65K pa rin pala si Bitcoin, malakas pa rin siya. Ethereum 1.9K, BNB 569, XRP 1.13, si Sol natin 77, and then Dodge 0.07 pa rin. Okay. Wala masyadong high flyers ngayon sa crypto. Okay? So balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so unahin po natin si IMI. Mukhang babantayan lang natin yung mga trending stocks pa rin, no? Sila pa rin yung pumipitik eh. So, pataas pa rin si IMI natin. And on the way na siya dito sa next resistance around 7 pesos, no? So, kung ito yung susundan natin, wala na ito eh, break na to. Ito na lang, no? So, meron siyang maliit na trading channel na rather malakas na trend dito sa malapit sa kanya. So, overbought ulit siya, no? So kung nag-hold ka pa rin ng IMI, panalo pa rin to, no? Taas yan, 15%. Tapos kahapon, medyo gumalaw pa siya ng konti. Okay? So dahil dyan, overbought pa rin si IMI. Nag-close siya eksakto 6 pesos on the way tayo sa 7. So nag-close siya ng 15.38% and 5.46 million net foreign sell. Okay? Next, flavor of the day si tech stocks. Next, si Alson. So, nagkaroon siya ng breakout. So, support. And then, tignan natin kung abot siya dito sa 0.88 ulit. Yan yung pinaka-previous na peaks average ng peaks natin. Meron siyang dividends dito na maganda pala. Okay, so after mamigay ng dividends, close the gap and then breakout sa MA 100. So, maganda rin yung trend. Yung RSI niya maganda rin at saka yung MACD formation natin. Okay? So, nag-close siya 0.75 up ng 7.14%, 92K net foreign sell. Next, Surtech. Tingnan mo nga naman yung mga walang earnings. Sila yung lumilipad yung galawan. So, gamitin ko na lang na resistance yung previous peak. So, kung sino talaga yung flavor of the week or a month, sila yung pumipitik. Ayan. So, okay ulit yung galaw. Overbought siya ulit ng konti sa RSI. So, very bullish pa rin yung RSI level. Tapos, on the way siya na mag-retest sa 1.15. So, nag-close po siya 1.05, 6.06%. And then 117K net foreign buy. Next, Ionix. Tatlo lang naman yung tech stocks dito, no? So, on the way din sa breakout, parang mas maganda pa itong galaw ni Ionix. So, okay. So, on the way siya sa breakout, baka bukas breakout na tayo dito. Napagod na sila sa Lopez stocks. So, ito naman yung next na binobomba. So, nag-close siya 1.41, 5.22%, and then 97K net foreign buy. So, very, very bullish yung RSI natin. Next, FGen.
So si ABS medyo bumagsak na. Ito, binabalik. So hindi pa rin natin alam kasi kung may bibili o sinong bibili. So possible pag mayroong malapit ng buyout, balik tayo dito sa 22.24. Ayan, okay yung trend niya. Oh. Bumalik after mag-overbought. So nag-close siya ng 19.4, up siya ng 3.19% and then 7.27 million. Net foreign buy and then lastly si SEC. Ayan. So finally nag-bounce na rin siya sa pagka-oversold. So kinulit na niya siguro si Department of Energy kasi nag-response na siya, di ba? So mayroon tayo resistance dito. Hopefully makabalik dito sa bandang 22.69. Wala siyang dividends, no? Wala pa, no? Okay, so nag-bottom siya temporarily dito sa 19.59. Nag-close siya 21.55, up na 3.11%, 15.6 million net foreign sell and bearish pa rin yung RSI level natin. Okay? So, deads yung mga blue chips. Nandun sa trending stocks yung mga movers. So, ingat na lang sa mabilis ang mga pitikan pero lalaki ng mga galawan ni na IMI, di ba? After ni na Lopez stocks, balik dito. Tapos on the sides, kasama yung mga mining stocks po natin. Okay? So, yun na lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Diyan ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Tapos sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.